Nabanggit nyo pinaka-apektado unskilled workers eh. Doon sa 100,000, ilan po ang unskilled workers doon? Kung meron man po kayong datos. Sa estimate po namin, kasi hindi po namin mabigay yung eksaktong detalye kasi nga yung iba po naming na-profile ay ghost talaga, wala talaga. At yung iba naman ay nagsiuwi na ng kanilang mga probinsya, recruited sila from different provinces, from Visayas, from Mindanao, at saka sa Region 1 and Region 2. So, unskilled ang pinaka-apekto kasi syempre, yung iba dyan, hakot lang ni foreman hakot lang ni engineer Wala silang sapat na kasanayan, wala silang training. Kumbaga, masabi lang na kailangan nating magtrabaho, may available na trabaho dito. Kung gusto niyo, interesado kayo, so pasok kayo. So, ang nangyari niyan, recruit sa iba't ibang probinsya, kahit na walang kasanayan, kahit walang sapat na kaalaman. Kaya nung nahinto ang mga proyekto, dahil nga walang kasanayan at walang sapat na kaalaman sa sistema ng trabaho, walang pagpipilian kundi bumalik sa kanilang probinsya. So, sa pinaka-apektado, itong mga unskilled talaga ang tinamaan. Kasi yung mga skilled natin, anytime naman pwedeng lumipat ng ibang kumpanya yan, mag-a-apply lang ulit yan. Tama. So, yung kanilang kasanayan, yung kanilang karunungan, nagagamit nila para makapagsimula muli ng bagong trabaho. Pero yung mga unskilled, wala talaga. Uuwi na lang yan kasi wala naman silang sapat na kasanayan para magamit sa pagsisimula muli. Oo. So Sir Santi, itong mga unskilled workers natin affected sa flood control scandal, talagang rekta, uwi ito ng probinsya. Wala silang fallback dito na pwedeng maging hanap buhay para may kita pa rin, pambigay po sa kanilang pamilya? Wala po Yung amin pong mga panayam ay karamihan dyan, mga Muslim, mga kapatid dating Muslim. Yung iba dyan, mga taga Samar, taga Leyte, may iba pa mga taga Davao, taga Cagayan de Oro. So dahil nga hinakot lang naman sila para lang ma-accomplish itong mga bogus na project, yes po. ay nung nahinto itong mga proyekto na to dahil sa iskandal, walang pagpipilian kundi umuwi sila. So yun talaga dahil nga hinakot lang naman sila, yung karamihan pa nga dyan ay katatapos lang ng junior high school, basta basta kaya, malakas at saka walang pili sa trabaho, so pwede na. So karamihan dyan, mga nagsiuwi na ng probinsya, pero sa datos namin, more or less, nasa 80% ng mga unskilled, yung napauwi na dahil nga wala silang sapat na kasanayan para magsimula muli o maghanap ng bagong trabaho dito sa Kalakhang, Maynila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!